Alam mo, napapansin ko ngayon sa social media ang bilis magsalita ng ibang tao tungkol sa dapat gawin ng iba. May narinig pa nga ako sa isang live na sinasabing dapat daw magbigay ang mga reactor at vloggers kay nanay dahil kumikita raw sila sa pagko-content tungkol sa kanila. Pero habang pinapakinggan ko yon, napaisip talaga ako. Ikaw ba noong mga panahon na ikaw ang nangbabash, nanglalait, namamahiya, at halos araw-araw may pinapatamaan sa live, nagbigay ka rin ba doon sa mga taong ginawan mo ng content? Nag-abot ka rin ba ng tulong? O hanggang salita lang kapag ikaw na ang nasa kabilang side? Kasi minsan, ang hirap paniwalaan ng isang tao na biglang nagiging mabait online, pero dati naman halos durugin niya yung pagkatao ng iba para lang may views at may makisawsaw sa issue. Ang totoo niyan, hindi naman bago ang reaction videos. Matagal na yan sa social media. Kapag may issue, may mga taong magre-react. Kapag may public statement, may magbibigay ng opinion. Kasama na yan sa online world. Pero ang hindi maintindihan ng marami, bakit kapag sila ang gumagawa noon okay lang, pero kapag sila na ang naku-content ngayon, biglang bawal na. Biglang sasabihin na dapat magbigay kayo. Biglang may paawa effect. Biglang victim card. Hindi ba parang unfair naman yata yun? Kasi kung pagbabasihan natin yung logic na yan, edi sana lahat ng taong ginamit sa content noon nabigyan din, di ba? Lahat ng pinahiya sa live, lahat ng minura, lahat ng ginawang katatawanan sana nabigyan din. Pero wala naman tayong narinig noon na, uy, tulungan natin yung taong binabash natin. Wala naman tayong nakitang, bigyan natin sila dahil kumikita tayo habang sinisira natin pangalan nila. Kaya minsan, kailangan din talagang maalala ng tao yung sarili niyang ginawa noon bago siya mag-demand sa iba ngayon. Ito ang mahirap sa social media eh. Maraming gustong maningil ng respeto pero hindi marunong magbigay noon. Maraming gustong intindihin sila pero dati sila mismo walang konsiderasyon sa damdamin ng iba. At alam mo kung ano pinakamahirap? Yung akala nila nakakalimot lang ang mga tao. Hindi. Tahimik lang minsan ang internet pero tandang-tanda pa rin ng tao kung paano mo sila tratuhin dati. Yung mga mura. Yung pagmamaliit. Yung pamamahiya sa live. Yung akala mo kung sino umasta dahil maraming nanonood. Ngayon kapag bumabalik sa kanila yung parehong energy biglang masama na. Hindi kasi pwedeng gusto mo ikaw lang ang may karapatang magsalita. Kapag ikaw may opinion, freedom of expression. Pero kapag ibang tao na ang nagsasalita tungkol sa'yo, biglang inaninira. Parang mali yata. Sa totoo lang, maraming tao ngayon ang gustong magmukhang api kapag sila na yung nakakatanggap ng criticism. Pero noong sila yung malakas, walang preno. Walang awa. Walang filter. At ito ang realidad sa social media. Kapag nagtanim ka ng pambabash noon, huwag kang magulat kung criticism din ang aanihin mo balang araw. Hindi habang buhay ikaw ang nasa taas. Hindi habang buhay ikaw ang kakampihan ng tao. At hindi habang buhay mauuto mo yung audience gamit ang paawa. Kasi darating yung panahon na ibabalik ng internet sa'yo lahat ng sinabi at ginawa mo noon. At doon nasusukat kung totoo bang nagbago ka. O nagpapabango ka lang ng image dahil ikaw na ang dehado. Sa mga nanonood naman, huwag tayong basta nagpapadala sa emosyon at drama online. Pakinggan natin lahat ng side. Tingnan natin yung history. Alalahanin natin paano sila umasta noon bago tayo agad maawa. Kasi minsan, yung taong malakas magsabing maging mabait tayo. Sila rin yung unang nanakit ng damdamin ng iba dati. At hindi porket marunong ka nang umiyak sa live ibig sabihin malinis ka na agad. Kaya para doon sa nagsasabing dapat magbigay ang reactors at vloggers. Bago ka mag-demand ng tulong mula sa iba. Tanungin mo muna sarili mo. Noong ako yung malakas manghusga, manginsulto, at manira ng tao online, tumulong din ba ako sa kanila? Kasi mahirap magmukhang biktima ngayon. Kung ikaw rin mismo ang dating dahilan kung bakit maraming taong nasaktan noon. At tandaan nyo to. Ang social media, mabilis makalimot sa issue. Pero hindi nakakalimot sa ugali.